doon ko binilabas yung frustration ko as a Filipino. Sinabi ko naman noon, no, 'di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa oposisyon, hindi politika kundi para sa bayan. Klaro naman ata 'yon sa oath of office ng lahat ng government officials na para sa bayan ang trabaho mo. So kung ano yung sa tingin ko tama para sa bayan, yun yung sinasabi ko. So yung frustration ko as a Vice President and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno, nilabas ko doon sa statement. Ito ang binigyan diin ni Vice President Sara Duterte nang tanungin kung isa na nga ba siyang oposisyon. Matapos ang malaman niyang pahayag kung saan ipinuto ng nakababatang Duterte ang mga pagkukulang ng Administrasyong Marcos Jr. Binanggit ni VP Sara na ang namumuno sa bansa ngayon ay mga taong di tapat sa sinumpaang tungkulin, kaya naman tila nagahari ang takot para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Ibinunto rin ni VP Sara sa kanyang pahayag ang kabiguan ng Marcos administration na magkaroon ng flood control master plan sa kabila ng madalas na bagyong nararanasan ng bansa. Ang kabiguan ng gobyerno na palakasin ang healthcare system sa pamamagitan ng PhilHealth at kukunan pa ng pondo para magamit sa ibang bagay na walang kinalaman sa kalusugan at mga kinatawan sa bansa na imbes tumutok sa paggawa ng makabagong batas ay mas piniling sumausaw sa isyu ng iba. Hindi din pinalampas si VP Sara kawalan ng respeto ng kanyang seguridad nang isa publiko ang video footage niya at ng kanyang pamilya kabilang ang menor de edad ng mga anak habang nasa paliparan at papalabas ng bansa. Idagdag pa riyan ang anyay kawalan ng leader ng bansa na tumitindig laban sa mga nanghihimasok sa mga dayuhan at dali-daling yuyuko sa kagustuhan ng mga banyaga tulad ng ICC. Dahil dito mensahe ng Vice Presidente sa mga Pilipino, dapat na magkaroon ng karapat-dapat na leader ang bansa para hindi tayo tinatrato ng parang walang halaga. Para naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi nagsasalita si VP Sara bilang isang oposisyon, kundi bilang isang Pilipino at nagsisilbi sa bayan. Not as an opposition, but as a citizen and as a public official who is expressing their own sentiments, which are the sentiments of the majority of the Filipinos. Hindi ka naman kailangan maging opposition eh. Sinasabi mo lang kung ano ang totoo. Naninindigan naman si VP Sara na ang mga nagsasalita laban sa kanyang mga papuna sa gobyerno ang siya mismong tinatamahan sa kanyang mga ipinuntong problema ng Administrasyong Marcos Jr. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa serbisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa taong bayan ng Pilipinas. Samantala, ibinahagi naman ni VP Sara ang naging pagpupulong niya kamakailan kina Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Meron kaming dinner meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato de la Rosa. Pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato de la Rosa sa ICC. So, nagbigay ako ng konting legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. At ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at i-encourage ang ating mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Kaugnay naman sa tanong kung ikakampanya ni VP Sara sina Senator Goat de la Rosa ng mga re-election sa Senado sa nalalapit na midterm elections. Narito ang kanya naging tugon. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys, tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys, tapos mag-meeting tayo ulit, pag-usapan natin kung paano ako makakatulong at kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya. Dahil sabi ko nga, mahalaga sa amin ang Visayas at Mindanao sa pagtutulak, no, ng peace and development.
Binigyan din ni VP Sara na mahalaga sa kanya na ang susuportahan ito sa halalan ng siyang makatutulong sa paglako ng Visayas at Mindanao na matagal nang napag-iiwanan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNI News. Good afternoon to everyone. Sa isang virtual interview nitong Huwebes, ibinahagi ni Vice President Sara Duterte na hindi na raw sila nakikita at nag-uusap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa nasabing panayam, tinanong ang pangalawang Pangulo kung paano niya ilalarawan ang kanyang relasyon kay Marcos Jr. Wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap, hindi na rin kami. Matatandaan na sinabi noon ni VP Sara bago matapos ang buwan ng Hunyo na friends pa raw sila ng Pangulo. Pero hindi maikakaila na makalipas ang mahigit isang buwan ay nag-iba na ang ihip ng hangin. Ang nasabing pahayag ay ilang araw pa lang matapos siyang magbitiw sa pwesto bilang DepEd Secretary. Sa ngayon, hindi pa inilalabas ni Vice President Sara Duterte sa publiko kung bakit niya ginawa ang nasabing hakbang. Pero anya, iisa-isahin din niyang ipapaliwanag ang lahat ng mga dahilan sa tamang panahon. Needs to sit down kasi medyo mahaba talaga yung listahan ng mga rason at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, yung sa aming dalawa lang, merong DepEd, merong budget, at merong sa bayan din. So, medyo mahaba yung listahan and sa pangayon, hindi pa kasi ako handa na umupo para isa-isahin yun. Pero sasabihin ko sa inyo kapag ready na. Oh, someday. Hindi ko lang alam kung kailan yung araw at oras na yon. Samantala matapos ang pagkalat ng kontrobersyal na pulveron video kung saan makikita di umano na sumisinghot ng ilegal na droga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nilinaw ni VP Sara na sa social media na niya raw ito napanood. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo na bago pa kumalat sa social media ang nasabing pulveron video ay mayroon na raw nag-abot sa kanya ng USB na naglalaman ng tinawag niyang isang cocaine video pero agad daw niya itong sinira. Anya, posible daw kasing isang Trojan horse ang nasabing USB. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung cocaine video doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So, sinira ko na lang siya diretso. Iginiit ni VP Sara na mas mahalaga sa kanya ang kanyang seguridad. Anya naniniwala siyang lalabas pa rin naman ang nasabing pulveron o cocaine video kahit pa sinira na niya ang kopyang ibinigay umano sa kanya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ako si Sara Santos, SMNI News. Ikinagulat ni Vice President Sara Duterte ang survey ng Okta Research na nagtatanong sa mga respondent nito kung sila ba ay pro-Marcos o pro-Duterte. Aniya, talaga bang gumastos pa ng pera ang mga nasa likod ng survey para lang sa ganyang klase ng tanong? Nakakagulat lang kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos ka ba or pro-Duterte ka ba. Hindi ko lang alam kung merong nangyari na survey noon na nagtatanong kung pro-Aquino ka ba o pro-Duterte ka ba or pro-Arroyo ka ba or pro-Estrada ka or pro-Aquino ka or pro-Marcos ka. Hindi ko pa narinig na merong ganyan na nangyari at ginawang survey. Kaya medyo nagulat ako na talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka or pro-Duterte ka. Para kay Vice President Sara, ito dapat ang itinanong ng Okta. Dapat siguro nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? I'm sure lahat yun lilipat doon sa pro-Pilipinas at wala nang maiwan sa
pro Duterte o pro Marcos. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo, hindi naman mahirap na malaman ang tunay na motibo sa likod ng nasabing survey at yan ay para manatili sa kapangyarihan. Ang motibo dyan is perpetuation in power. So lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. It's very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa, ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Everything is all about politics and power. Para kay Vice President Sara, bagamat hindi niya masusukat ang trust at approval ng mga tao tuwing siya ay nag-ikot sa iba't ibang lugar, pero nakikita niya ang mainit na pagtanggap ng mga tao. Pero nakikita ko ang pagtanggap ng mga tao at nakikita ko na wini-welcome nila kapag pumupunta kami doon sa isang lugar at nagtatrabaho. Kasi yun ang gusto nating lahat. Nakikita na nagtatrabaho yung ating mga opisyal sa gobyerno at nararamdaman ng tao yung trabaho ng gobyerno. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.